verses 15 to 22. Akin po siyang babasahin mula sa Filipino Standard Version. Again, it's Hebrews 9 verses 15 to 22. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At dahil dito, si Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Dahil sa kanyang kamatayan na tumutubos sa mga tao mula sa mga paglabag na nagawa nila noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Ang mga tinawag ay tatanggap ng ipinangakong pamanang walang hanggan. Kapag mayroong kasulatan ng tipan, kailangang patunayan na patay na ang gumawa nito. Nagkakabisa lamang ang tipan kapag ang gumawa nito ay namatay na. Wala itong bisa habang buhay pa ang tao na gumawa nito. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo, sapagkat pagkatapos sabihin ni Moises sa buong bayan ang lahat ng sinasabi ng kautusan na dapat nilang gawin, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at gamit ang mapulang balahibo at isopo ay winisikan niya ang aklat at ang buong bayan. Kasabay nito ay kanyang sinabi, ito ang dugo ng tipan na ipinag-utos ng Diyos sa inyo. Sa gayon ding paraan, winisikan din ni Moises ng dugo ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapang ginagamit sa pagsamba. Sa katunayan, itinatakda ng kautusan na halos lahat ng bagay ay dapat linisin sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So ito po yung salita ng ating Panginoon. Sana po tayo lahat ay mapagpala ng mga salitang ito. Samahan niyo po ako, tayo muna pong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Aming pong dakila at mabuting Diyos, maraming salamat sa muli mo pong paghahain sa amin ng iyong mabuting salita na sana ay makatulong at makaambag sa aming kabanalan para sa aming kaluluwa at sa ikalulusog din po at ikapapahinga nito. Tulungan niyo po kami na mag-concentrate kami, Panginoon, sa iyong mga kalooban na nakapaloob sa mga talata upang kami tunay na makinabang. Ilayo mo po ako sa mga pagkakamali upang makinabang ng gusto at makakain ng walang bahid na iyong salita ng masustansyang pagkain ng iyong mga minamahal na tupa. At patuloy mo po akong paalalahanan na ako po'y nangangailangan din ng mga bagay na aming mapupulot mula sa aming mga talata. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, ilayo po kami sa lahat ng kaabalahan, at sana, Panginoon, namin pong hiling na muli mo pong pakilusin ang iyong banal na Espiritu upang ipakita sa amin, gamit ang iyong salita, ang iyong dakila, at walang kahit ano, Panginoon, na bahid na anak. Maraming salamat po, aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo pansamantala pong nagbe-break sa ating series in 1 Corinthians. We're in chapter 7, but since we are celebrating the Lord's Supper this Sunday, tayo po muna ay lumihis saglit sa aklat na yon at tayo tumingin sa isang gospel-centric na talata na atin pong kinukuha ngayon mula sa aklat ng Hebrews, in which ang Hebrews ay pamilyar na pamilyar sa mga Kristiyano bilang paghihimok sa mga mananampalataya na Hebreo nung kanilang panahon na nakakaranas ng napakatinding mga pagsubok, lalo na ng pag-uusig, at bilang pagpapalakas ng loob sa kanila, ang argumento at ang laging paalala ng writer ng Hebrews ay mas mainam si Kristo kaysa sa ano pa mang mga bagay na kanilang nakasanayan o nakagawian dati pagdating sa kanilang tinatawag na pagiging makarelihiyosong buhay. At isa pa ay si Kristo ay nagbigay sa kanila ng napakatinding mga biyaya, lalo na ng kaligtasan, upang basta-basta na lamang nila iwan ang ating Panginoong Hesukristo. Natutukso ang mga mananampalatayang Hebreo na tumiwalag na o umalis na sa pananampalatayang Kristiyano nang dahil sa sila ay talagang nahihirapan na. At their time is not really a very favorable time in terms of circumstances for them to be in, dahil sila ay all fronts or all sides ay talagang isinasalakay ng iba't ibang pagdurusa. Naroon ang kanilang pagdurusa mula sa kamay ng imperyo ng Roma, at naroon din ang kanilang pagdurusa doon sa kanilang mga kababayan o mula sa kanilang mga kababayan na bagamat kapareha sila mga Hebreo o mga Hudyo, ngunit dahil sila ay mga manguusig ng ating Panginoong Hesukristo, maging sa kanilang bayan sila ay pinahihirapan. So both their own fellow citizens and the one who conquered them, the Roman Empire, are against them. So talagang kung isipin natin mabuti, circumstantially speaking, minsan, bagamat mali ang humiwalay sa ating Panginoon, ay hindi natin masisisi na sila'y natutukso ng matindi pagdating sa pagtiwalag sa ating Panginoong Hesukristo. And what better way for them not to
not to depart from the faith and not to depart from the Lord Jesus Christ, but to remind them of who Jesus Christ really is. And in His reminder, lagi siyang ikinukumpara, ang ating Panginoon ay lagi ikinukumpara sa mga anghel, kay Moises, dun sa kanilang kinikilala na talagang dakilang propeta. Siya ay ikinukumpara sa kapahingahan na mayroon ng lumang tipan, kumpara sa kapahingahang bitbit ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay naparito. Ang ating Panginoong Jesus ay makailang beses na ikinumpara sa iba't ibang mga seremonya ng lumang tipan na isinasagawa pa ulit-ulit, buwan-buwan, taon-taon, na si Kristo sa kanyang pagdating is the only final sacrifice and no other ceremonial sacrifices are needed dahil ginawa na ni Kristo ang lahat upang magligtas at linisin ang mga sasampalataya sa Kanya mula sa kanilang mga kasalanan. At sa Hebrews chapter 7, all the way down hanggang Hebrews chapter 10 ay talagang napakaganda, punong-puno at detalyadong tinalakay ng author ng Hebrews yung tinatawag nating ministeryo ng pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay mayroon tatlong tungkulin o tatlong opisina na nakapaloob doon sa kanyang mediatorial office, at isa sa mga bagay na kung saan ito ay muli nating naalala mula sa pagpapahayag ni Pastor Will nung nakaraan nilang Theo Talk, na isa sa mga gampanin ng opisina ng pagkapari is the priesthood, is the mediator of righteousness. Kaya sila ang inatasan ng Panginoon nung lumang tipan na mag-alay on behalf of the people of Israel upang ipaalala sa kanila, kasi hindi naman talaga nakakapagpatawad ng mga kasalanan ng mga inaalay ng mga sakripisyo, bagamat walang bahid ang mga inaalay ng mga hayop, ay hindi ito talaga nakakalinis ng mga kasalanan. Makikita natin sa Hebrews 10, ang ginagawa nun is to remind them of sins every year, that they are still sinners, at to remind them na may paparating na pinal na pagsasakripisyo sa takdang panahon na inilaan ng Diyos pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. And now we're looking at that part or those parts ng Hebrews chapter 7 hanggang chapter 10 na kung saan tinalakay ng detalyado ang patungkol sa pagiging mediator of righteousness o pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. We're specifically looking at Hebrews chapter 9 verses 15 to 22, na kung saan ay makikita natin na sa kabanatang ito binanggit ang mga katagang bagong tipan, the new covenant, at napakahalaga ng bagong tipan. Alam nyo, ang teolohiya ng tipan ay hindi lamang basta patagisan ng karunungan pagdating sa kasulatan o sa doktrina, ngunit isa sa mga kahalagahan kung bakit ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng talagang paglalim pa sa kaalaman ng teolohiya ng tipan, kasi una sa lahat, ang ating Panginoon ay nag-ooperate simulat sa Paul sa pamamagitan ng tipan. He makes promises and then He makes stipulations, at yung mga pangako na yon na may stipulasyon na dapat sundin ng kabilang party ay ginagawa ng Panginoon eksklusibo para sa mga tao na nais niya na magkaroon siya ng relasyon. Hindi ito basta-basta lamang, basta ang Diyos ay gumagawa ng mga kasunduan or tipan sa random na mga tao. When the Lord makes a covenant to an individual or to a group of people, the Lord wants to reconcile them to Himself. Nais ng ating Panginoon magkaroon sila ng relasyon sa Kanya, at upang ang mga makasalanang kagaya natin na tayo ang humiwalay sa Diyos nang dahil sa ating pagkakasala ay bigyan ng Diyos ng ganitong regalo ng tipan, ay napakalaking biyaya. Know this, na sana sa tuwing maaalala natin ang salitang tipan, kasama sa pagbibigay natin ng pagpapakahulugan sa tipan, lalo na ng mga tipan ng Diyos, ay ang pagnahangad ng Diyos na magkaroon siya ng relasyon sa atin. Hindi naman kailangan ng ating Panginoon ng kahit sino pa man, o hindi ang Panginoon needy of any relationships to build and to form for Himself. The Lord is all-sufficient in Himself. Walang pangangailangan ang ating Panginoon. So sa mga pagkakataon na ang ating Panginoon ay gumagawa ng tipan, ito'y paglalahad hindi ng kanyang pangangailangan, ngunit ng kanyang malaya o soberanong kagustuhan na makirelate sa atin. At ito ay kanya ring malayang pagpapahayag ng kanyang biyaya. Ngunit makikita natin, hindi lang basta tipan ang binanggit dito, ngunit naroon yung pagiging espesipiko kung anong tipan ang tinutukoy sa ating mga talata. Ito ay walang iba kundi ang bagong tipan, which I believe strongly and which I would argue with all love to those who disagree, that the covenant of grace o yung tipan ng biyaya is the new covenant.
na kung saan, bagamat sa lumang tipan ay nagkaroon na ng mga kapahayagan ng pangako ng mga pahiwatig ng paparating na covenant of grace, which is the new covenant, ngunit dumating lamang ang tipang ito nung dumating mismo yung tinatawag nating tagapamagitan ng bagong tipan, at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Grace and truth came through Jesus Christ. And what He came with na kanyang bitbit is walang iba kundi yung tipan ng biyaya, yung bagong tipan, yung katuparan ng tipan ng biyaya na nung lumang tipan ay paulit-ulit na ipinahihiwatig na paparating sa kanyang bayang Israel. Ngunit sinabi rin ng Panginoon na ito ay ibubuhos din ang benepisyo ng tipan na ito maging sa mga labas sa bayan ng Israel, na kung saan magkakaroon sila ng benepisyo ng tipan ng biyaya na ito o ng bagong tipan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya na maihahambing o maitutulad sa pananampalataya ni Abraham. Abraham believed God, it was credited to him as righteousness, at hindi eksklusibo lamang bagamat sa kanila pinadaloy, hindi lamang sa mga tagabansa ng Israel ang tipan na ito, ngunit para sa kanilang lahat na sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Hebrews 9 ay nag-upisa sa pamamagitan ng pagkukumpara ng author dun sa tinatawag nating makalupang sanktuaryo o makalupang tolda, na kung saan sa verses 1 to 5 ng Hebrews 9 ay pinapakita na ang pisikal na tabernakulo ay isang anino lamang o simbolo ng mas dakilang bagay, ang tunay na makalangit na sanktuaryo. Pinasundan nito ng verses 6 to 10 na kung saan ang pinakatema ng mga talatang ito ay yung limitasyon ng lumang tipan. Pinagkukumpara ang mga ginagawa sa lumang tipan at ng bagong tipan, na kung saan ipinapakita na ang mga ginagawa sa lumang tipan ay pawang mga panandalian, panlabas lamang at anino lamang ng mas mabuting paghahandog na darating, at ang mabuting paghahandog na ito ay gagawin o ginawa na ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verses 11 to 14, ipinakita doon na binibigyan talaga ng kaukulang pansin at diin ng author ng Hebrews ang pagiging ganap na kataas-taasang pari ng ating Panginoong Hesukristo, that He is not only the high priest but the perfect high priest. Walang kahambing. Hindi siya maihahambing doon sa mga paring Levitikon nag-aalay pa ulit-ulit, dahil sila rin ay kailangan mag-alay para sa kanilang sarili dahil sila ay namamatay at sila ay mga makasalanan. Ang pari na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa kalangitan, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya kailangan mag-alay para sa kanyang sarili, bagamat nag-alay siya ng kanyang sarili, ngunit hindi para sa kanyang sarili, because He is without sin. Ang kanyang pag-aalay ginawa niya para sa kanila ng mga hinirang ng Diyos, sa kanila ng mga sasampalataya sa Kanya at mga magsisisi ng kanilang kasalanan. Higit na higit ang pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo dahil ginampanan niya ng pinal na pagganap ang lahat ng tungkulin ng pagiging tagapamagitan ng katwiran upang wala nang maging pag-aalay pa. He is the perfect and final sacrifice, and He is also the perfect and final high priest. Pinapakita rin doon sa mga talatang iyon ang kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus, na ang pagdanak ng dugo ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa mga hayop na inihahandog, sapagkat kayang linisin ng paghahandog ni Kristo hindi lamang yung tinatawag nating pisikal na pangangatawan, ngunit maging ang budhi at ang puso ng isang mananampalataya, at may kakayahan ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesus na dalhin ito sa tunay na ugnayan sa Diyos, na ang kapatawaran at paglapit sa Diyos ay dumarating sa pamamagitan lamang ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng mga aninong ritual. Again, yung mga ritual ng Old Testament are merely shadows o mga anino. Tapos sa bandang kahulihan ng Hebrews 9 in verses 23 to 28, pinapakita roon at inihahayag doon na may muling magiging pagparito ang ating punong pari, ang ating Panginoong Hesukristo. Naroon din na ang ating Panginoong Jesus ay pinapatunayan na talagang pumasok mismo sa langit upang humarap sa Diyos para sa atin.
na hindi ito katulad ng paulit-ulit na paghahandog sa lumang tipan, na si Kristo ay minsan lamang inihandog upang alisin ang kasalanan ng marami. Ang ginawa ni Jesus ay talagang pangwakas, ganap, at sapat. And we are waiting for His second coming. Ngayon, pagpapagtagpo-tagpuin natin lahat ng mga bagay na binanggit sa kabanatang ating tinitingnan ngayon, those are the things that we are reminded of when we are partaking of the Lord's Supper. This is the new covenant in my blood. The blood of the everlasting covenant, which will be shed for you and for all, for the forgiveness of many. Kaya mahalaga na ating muling tingnan ng mga talatang ating tinitingnan ngayon, in verses 15 to 22, na kung saan ang pinakatema nito, ito ay nagpapaliwanag ng isang tipan. Isang bagong tipan, o pwede nating sabihin isang huling habilin, dahil babanggitin ng author ng Hebrews, gagamitin niya ang ilustrasyon ng will and testament upang ibigay ang talagang mayamang detalye at kahulugan at kahalagahan ng bagong tipan, which we will later on see as we journey through the text. At makikita natin na kung will and testament na ginawa ng testator ay nagkakabisa lang kapag kapatay na yung gumawa ng will. Di ba wala namang ganon na kapag gumawa ng will and testament ng isang tao at ipinakita doon sa will and testament kung sino ang mga magmamana ng kanyang mga accomplishments in forms of yung kanyang mga maiiwang na ipundar, maaaring ito yung mga kayamanan, mga lupain at marami pang iba. Makikita natin na natatanggap lamang ang pamana na mga nandoon sa last will and testament ng testator kapag siya ay pumanaw na. Unless the testator lives, yung mga beneficiaries o yung mga makikinabang doon sa nakalagay sa last will and testament ay hindi pa makakatanggap ng mga pamana. Sa madaling salita, sinasabi nitong ating mga talata ngayon, verses 15 to 22, na sa pagiging tagapamagitan ng isang bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Hesukristo sa pagiging testator na siyang gumawa ng tipan na ito at siyang nagdala ng tipan na ito, makikita natin na ang ating Panginoon ay eager. Eager ang ating Panginoon na pamanahan ang mga hindi nararapat na makasalanan na soberanong hinirang ng Diyos upang makatanggap ng mga pamana at benepisyo na ipinaloob o nakapaloob doon sa bagong tipan. Kung natatandaan nyo, several months ago when we were tackling Jeremiah 31:31 to 34, which is God's promise in the Old Testament of the upcoming New Covenant, makikita natin doon yung iba't ibang benepisyo na inilakip ng Diyos doon sa bagong tipan. At ang pinakapangunahin na binibigyang diin doon sa pangako ng bagong tipan na dinala sa atin ng Panginoong Hesus ay walang iba kundi ito: patatawarin ko na sila sa kanilang kasalanan at hindi ko na ibibilang laban sa kanila ang kanilang kasamaan. And the transformative features na nakalakip din sa bagong tipan which is there until now in Ezekiel chapter 36:22 and following, makikita natin doon na bahagi ng mga benepisyo o pamana ng bagong tipan ay ang pagbibigay sa atin ng panibagong espiritu, na muling bubuhay ng ating mga patay na espiritu. Papanahanan tayo ng banal na espiritu ng Diyos. Ang ating puso na bato, our old and stony and rocky heart, will be changed with a new heart, a heart of flesh that is able to perceive the things of God, sensitive to the things of God. At ang banal na espiritong mananahan sa atin ang siya magkukonvict sa atin upang matiyak na tayo ay makasusunod, bagamat hindi in a salvific way, but in a very sanctifying way sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. And as we journey through the text, we shall see how eager Jesus Christ is to bestow upon His believers, God's elect, itong mga benepisyong ito: kaligtasan, pakipagsama sa Diyos, pakipag-ugnayan sa Diyos, pagsasalamin sa kabanalan ng Diyos, because sanctification is very huge part of the benefits of the New Covenant. Na kung babalikan natin, as we journey through the text, alalahanin natin yung ating mahabang naging exposition ng Book of Mark. How from the very outset ng ministry ng ating Panginoong Hesukristo, simula sa Galilee,
He was so eager to reach Jerusalem. So eager. Sabik na sabik makarating sa Jerusalem. Bakit? Hindi dahil sa masochista ang ating Panginoong Jesus. He is very much aware na siya'y masasaktan ng husto doon. It's not because Jesus Christ was a masochist, but because Jesus Christ was eager to save. Yun ang nais nating alalahanin as we journey through the text upang makatulong din ito sa atin sa paghahanda sa ating buong pagkatao sa pakikibahagi sa banal na hapunan. Na kinakailangan ng kamatayan ng gumawa ng tipan upang ang benepisyo na nilalaman ng tipan na iyon ay mapakinabangan, matanggap muna at mapakinabangan ng mga taong inilaan ng Diyos, itinakda ng Diyos sa kanyang soberanong paghirap para makinabang sa mga benepisyo na ito. Kaya nga po mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang marahas na kamatayan ng Panginoong Hesukristo ang nagtiyak ng mga pamana ng bagong tipan sa Kristiyano. Ang marahas na kamatayan ng Panginoong Hesukristo ang nagtiyak ng mga pamana ng bagong tipan sa Kristiyano. Dalawang bagay po ang ating bibigyang pansin as we journey through this text. Ang una, si Kristo bilang tagapamagitan ng bagong tipan. Si Kristo bilang tagapamagitan ng bagong tipan. At ang ikalawa, si Kristo bilang tagapagpabisa ng bagong tipan. Si Kristo bilang tagapagpabisa ng bagong tipan. Atin po na pong tingnan yung una, si Kristo bilang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa unang pangungusap po ng verse 15, hatiin po natin yung verse 15 into two segments. Let's focus muna doon sa tinatawag nating unang pangungusap. At dahil dito, si Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Kaya meron dito at dahil dito, sapagkat ito ay kasunod na argumento ng mga bagay na binanggit ng author na kung saan doon sa Hebrews chapter 9 verses 11 hanggang verse 14 ipinapakita ang napakadakilang pagsasakripisyo at pagpasok sa presensya ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan sa ginawa niya, ito ay nagtitiyak na ang mga taong sasampalataya sa kanya kasabay ng pagsisisi ng kanilang kasalanan ay talagang magkakaroon ng benepisyo ng mga bagay na inaccomplish ng pag-aalay ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil nga roon, si Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Alam nyo, napakaganda na paalala nung tinalakay ni Pastor Jonathan Cortez sa atin Saturday last week patungkol sa pagiging mediator ng ating Panginoon. I would like to quote him, not word per word, but by paraphrasing what he said. I'll maintain the thought that he said without necessarily quoting him verbatim. Yung thought na kanyang sinasabi na ang salitang mediator ay tagapamagitan, ang ibig sabihin nito ay siya na from the word gitna, middleman, pumapagitna. Ano pumapagitna? Sa pagitan ng dalawang partido. At ang partidong tinutukoy natin dito, pag ang pinag-uusapan natin ng pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ay ang partido ng Diyos at ang pamamagitan ni Kristo doon sa mga nilikha sa imahe ng Diyos, na sa kasamaang palad ay kinakailangan ng mediatorial intervention o ng tagapamagitan nang dahil sa tayo ay nagkaroon ng paglabag sa kalooban ng Diyos at tayo sa ginawang paglabag na nagumpisa sa ating unang magulang ay napahiwalay sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi in the book of Isaiah that we have been separated by our sins. Inhiwalay tayo ng ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Pero ang ginagawa rin nitong middle person na ito or middleman ay hindi lang basta maging sabihin natin na taga-pass the message. Ito daw po ang sinasabi ng partidong ito sa inyo. Ano po bang gusto nyong sabihin? Ito daw sinasabi ni partidong ganito sa inyo. Hindi lang siya basta pass the message kind of person. Pero kagaya nga ng ipinaalala sa atin ni Pastor Jonathan Cortez, ang pagiging tagapamagitan ni Kristo ay upang ayusin ang relasyon, pagbatiin. Hindi lamang basta maging mensahero, ngunit maging tagapag-ayos ng relasyong nasira sa pagitan ng Diyos at ng tao.
That is what it means for Jesus Christ to be the mediator of the new covenant. Paano natin nasabi yon? Paano yun nasabi ni Pastor Jonathan Cortez at paano yun ipinaniniwalaan na biblikal ng bawat isang Kristiyano sa bawat sulok ng daigdig sa anumang panahon? Sapagkat muli pagka tiningnan natin ang mga nakalakip sa bagong tipan kasama sa mga benepisyo at pangako ng Diyos sa bagong tipan ay ang pagsasaayos ng nasirang relasyon niya sa kabilang partido. Kaya nga muli, isa sa mga pinakamagandang nakalakip sa pangako ng bagong tipan, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at hindi ko na ibibilang laban sa kanila ang kanilang kasamaan. And when it comes to God, His forgiveness is always followed with reconciliation. Yun ay napakalaga. Kaya sa pagparito ni Jesucristo, sa kanyang pagpapakababa at pagkakatawang tao, sa kanyang pagganap sa kanyang tungkuling tagapamagitan, ay sinikap niya na magkaroon ng pagsasaayos sa nasirang relasyon na ito. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 5, ang sabi roon patungkol sa sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging tagapamagitan, ang sabi doon, ang mensahe natin mga Kristiyano ay ito, that God reconciling all things to Himself. Ipinagkakasundo ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Kaya ang tawag sa ministeryo nila Apostol Pablo, sa ministeryo ng mga tagapagsalita ng Diyos, sa mga nangangaral ng Ebanghelyo, whether it's in office or in ministry, ng mga tinawag ng Diyos ng mga mananampalataya to do great commission, we are called the messengers of reconciliation. Dahil yun ang sinikap ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagkakatawang tao, kanyang sinikap ayon sa misyon na ibinigay sa kanya at sa tulong ng banal na Espiritu. Nagampanan ang bawat mandato ng kautusan sa isip, sa salita at sa gawa, na mahalin talaga ng perpekto ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pagkatao. Siya'y walang bahid. Siya na nagbigay ng kautusan ay sinunod ang mandato ng kanyang sariling kautusan ng walang bahid sa kanyang pagkakatawang tao. Tinanggap niya ang kaparusahang tayo dapat ang tumanggap sa kanyang pagdurusa at krus sa Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay ay kanyang pinagtagumpayan ng isang bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan sa ating sarili, at yun ay ang gapiin ng kasalanan at kamatayan. None of us can defeat sin. That's why none of us can defeat death on our own. At yun ay lahat ginawa ng ating Panginoon bilang tagapamagitan ng isang bagong tipan to ensure that there will be, kaya tinawag si Kristo na Prince of Peace. Kaya sinabi sa aklat ng Philippians at sa iba't iba pang aklat kagaya ng Roma at marami pang ibang sulat ni Apostol Pablo, that we have peace with God through Christ Jesus our Lord. Meron tayong kapayapaan sa Kanya. Talagang napagtagumpayan niya ang pagiging tagapamagitan. And up until now, He is still mediating there in heaven. Hindi naman kasi tumigil ang kanyang pagkakatawang tao, na natiling Diyos pa rin ang ating Panginoong Hesukristo nung nag-acquire siya ng pagkakatawang tao. Ang kanyang pagkakatawang tao is not by way of subtraction, hindi niya sinubtract ang kanyang pagka-Diyos, but it's by way of addition. While remaining to be God, He added human nature to Himself, and up until this point, He is there as the God-man sa kalangitan, making intercessions for us, still mediating on our behalf to ensure, to quote Hebrews 7, that we will be saved to the uttermost, na tayo ay makatitiyak na ang sinicure na kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo ay talagang mahuhusto sa atin. Dahil magpahanggang ngayon, inihintay pa natin yung kahustuhan ng ating katubusan by waiting for our glorified bodies secured by the Lord Jesus Christ. At kasama doon, ini-ensure ng pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo yung Philippians 1:6, that He who began a good work will be faithful to complete it until the day of Jesus Christ. Na maging ating progressive sanctification, that's why we have the certainty to call it progressive, is because the Lord Jesus Christ continues to be our mediator even in His throne in heaven. May garantiya ang mga bagay na ito.
At nais kong bigyang pansin na pagdating sa pagiging tagapamagitan ni Kristo ng bagong tipan, makikita natin na kagaya ng ating inawit kanina, unang awitin, ang Diyos talaga ay dakila sa kanyang katapatan. Great is thy faithfulness. These things, una sa lahat, ay pinagkasunduan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu bago palikhayin ng sanlibutan sa pamamagitan ng tinatawag nating tipan ng pagtubos o yung in English, Covenant of Redemption. Nagkaroon ng kasunduan ang bawat persona ng nag-iisang Diyos na kanilang o na sila'y magliligtas, tutubos ng mga makasalanang mahuhulog sa kasalanan. Ang tipan ng katubusan, by the way, tumutukoy sa magpakailanmang kasunduan sa pagitan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu bago pa nilikha ang sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao at sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. At sa buong kasulatan makikita natin na una sa lahat, nagkaroon ng pangako ang bawat persona ng Trinidad sa isa't isa. It all started, kasi pag tinignan natin yung salitang tipan, hindi natin maaalis sa tipan ng salitang promise. Laging may pangako. Wala namang kasing nangyayaring kasunduan kung ating titingnan mabuti nang walang pangakong involved. An agreement always involves either a promise or promises. Nagkaroon muna ng pangako sa pagitan ng bawat persona ng Trinidad. At makikita natin bagamat hindi natin talaga alam detalyado kung ano yung mga micro na nangyari nung sila nagkaroon ng kasunduan, but we cannot deny the fact that they had an agreement. Makikita natin yan sa iba't ibang bahagi ng kasulatan in John 17 verses 3 to 4. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang high priestly prayer, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na tanging tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. Niwalhati kita sa lupa sa pagtupad ko saan? Sa gawaing ibinigay mo sa akin. Bago pa man pumarito ang Panginoong Hesukristo, before everything comes to play, even before creation began, from eternity past, meron ng ibinigay na misyon o gawain ang Ama sa Anak. In Titus 1:1-2, mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang patibayin ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at kanilang malaman ang katotohanan ng aakay sa kabanalan, upang sila'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. And then take note na bago pa nagsimula ang mga panahon, ay ipinangako na ng Diyos, ang Diyos na hindi kailanman magsisinungaling. So meron na ang pangako bago pa magsimula ang panahon. In 2 Timothy chapter 1 verse 9, siya ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at biyaya na ibinigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. Tayo ay tinatawag, usually, may mga theologians na tumatawag sa church as New Testament Church. Ang tawag sa atin ay mga New Covenant believers, and rightly so. We are not like the Old Testament believers who are in the Old Covenant before. Pero ang ating pagiging mananampalataya sa bagong tipan, sa mga talatang atin lamang tiningnan, ay nagsimula pa, bagamat meron tayong tinatawag na circumstantial beginning, it all started when we have been exposed to the gospel and when we first believed and repented. Pero kung ating titingnang mabuti, the plan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan ngayon sa bagong tipan ay nagsimula pa bago palikhain ang sanlibutan. As unworthy as we are, we have all been a part of God's plan to glorify Himself via redemption before time began. At isipin natin mabuti kung gaano kadakilang biyaya iyon sa atin. That the Lord our God from eternity past, knowing the sins that we will commit against Him, knowing how much we will be rebellious against God, have included you in the plan of redemption.
na ang katuparan ng plan of redemption na yon through the covenant of redemption, kasunduan sa pagitan ng tatlong persona ng ating nag-iisang Diyos, ang katuparan nun ay nung dinala na ng Panginoong Hesukristo dito ang bagong tipan bilang tagapamagitan nito, bilang tagabitbit nito, at as we shall see later on, bilang tagapagpabisa nitong tipan na ito. Ngunit kasama sa tipan, hindi lamang yung kasunduan sa pagitan ng bawat persona ng Trinidad, ngunit ng kasunduan na ginawa ng Diyos sa pagitan niya at ng kanyang mga hinirang na nilalang. It always involves a promise between the makers. I'm not saying God is three, but the persons of the Trinity, the makers of the covenant, three, and yet one in being, three in persons. Tapos ito ay kanilang ginawang kasunduan sa mga makasalanang tao. Nung ang tao na napili ng Diyos na maging daluyan ng kanyang biyaya ay patuloy at paulit-ulit na lumabag. Kaya makikita natin dito, dahil sa kanyang kamatayan na tumutubo sa mga tao mula sa mga paglabag na nagawa nila nung sila nasa ilalim pa ng unang tipan. Yung covenant of works, tapos yung reiteration of that covenant of works to the law of Moses, na hindi naman talaga nagtuturo ang law of Moses na maligtas ang kahit sino sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ngunit upang lalong bigyang diin na makasalanan ng mga tao. Pag nakakita ka ng dunat, ito'y pagbibigay diin o pagmamagnify na ang tao ay makasalanan kaya may pagbabawal. Hindi naman ipagbabawal ang isang bagay na hindi kayang gawin ng pinagbabawalan. At hindi ipagbabawal ang isang bagay na hindi malimit gawin ng pinagbabawalan. Ang kautusan ay nandyan upang ipamukha sa tao na sila'y makasalanan at the same time upang ipakita sa mga tao na may tutupad nun on their behalf. Hindi na nga lang basta nagkamali ang bayang Israel sa pagkilala na walang maliligtas sa paggawa ng kautusan. Ngunit ito'y patuloy pa nilang nilalabag. At bagamat yung mga tao na wala mismo nung kasulatan ng kautusan, they have no excuse kasi itinatanim ng Diyos sa puso ng bawat isa ang kanyang kautusan. Kaya sa argument sa Romans 2, di ba, lahat ay nasa ilalim ng kautusan ng Diyos, not necessarily because ibinigay sa kanila yung 2 tabletas ng bato. Pero even if wala yung 2 tabletas ng bato sa kanila, ang tao ay binigay ng konsensya na patunay na ito'y manifestasyon ng kalooban at kautusan ng Diyos, maging sa mga hintil na hindi pa napapaulanan ng mga panahong yun ng mga revelasyon patungkol sa kalooban ng Diyos. No one has an excuse. Kaya nga hindi lamang bayang Israel ang tinutukoy dito na lumabag sa unang tipan. Lahat. We are all sinning against and we did not submit ourselves to every commandments in the law of God. Pero gumawa ang Diyos ng pangako, hindi nyo kayang sundin, nilalabag nyo ang unang tipan, ang lumang tipan. Eto, ihahayag ko sa inyo na nung eternity past pa lang, nagplano na ang bawat persona ng Trinidad na gumawa ng bagong tipan. Isang tipan na hindi kondisyonal, isang tipan na ang benepisyo hindi ayon sa inyong mga achievements o mga merits, ngunit isang tipan na kung saan ay pagtatagumpayan ng isang tagapamagitan on your behalf. What needs to be done is to repent of your sins and to place your trust in the mediator of the new covenant, in Him alone. At ang lahat ng ito ay pinagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo on our behalf. Sa kabila ng hirap na alam ng ating Panginoong Hesus na kanyang daranasin, tinupad niya pa rin ang pangako. Hindi siya nagdalawang isip na tumayo sa kanyang trono at bumaba bilang nagkatawang taong Diyos dito sa lupa.
Tayo nga di ba? Kung alam natin na sa ating paglabas ng bahay, tayo pala ay madidisgrasya, wala sa ating lalabas ng bahay. Kung tayo pala sa ating pagtayo, sa ating upuan at sa paglalakad, alam nating tayo'y madudulas, wala sa ating tatayo, sa ating kinauupuan. Ang Panginoong Hesus, mas matindi ang kanyang alam. Alam niyang siya'y lalapastanganin dito. Alam siya'y babastusin dito sa daigdig. Alam niyang siya'y mamaliitin dito. Alam niyang siya'y magugutom. Alam niyang wala siyang tutulugan. Alam niyang siya'y magkakaroon ng kahinaan. Alam niyang sa bawat direksyon ay oposisyon laban sa kanya. Alam niyang siya'y mahihirapan sa kanyang kalooban. Alam niyang siya'y pahihirapan sa kanyang katawan. Alam niyang siya'y tatraydurin maging ng kanyang mga kasamahan. Alam niyang magiging brutal ang kanyang kamatayan. Alam niyang siya'y tatawanan maging sa pagbitin niya sa krus ng Kalbaryo. Pero nanatiling tinupad ng ating Panginoong Hesukristo ang pamangako ng isang bagong tipan. Tunay nga talaga yung awit, great is thy faithfulness. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak, ibinigay ng anak ang kanyang sarili, at inilalakip ng banal na Espiritu sa bawat hinirang ng Diyos ang pinilano ng Ama na pinagtagumpayan ng anak sa bawat mananampalataya sa kanilang takdang panahon. Christ is indeed a covenant-making and a covenant-keeping God as the mediator of the new covenant. Maging yung sinabi ni Moses na isang kagaya niya in Deuteronomy 18:15 ang darating at dapat makinig sa kanya ang bawat tao. Tinupad ito ng ating Panginoong Hesukristo, a better mediator. Way better, infinitely better than the mediation of Moses nung siya nagmi-mediate sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel. Kaya sa 2 Corinthians chapter 1 in verse 20, isa sa mga bagay na binigyang diin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Korinto, sabi niya, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. In Christ, every promises of God is a yes. Kaya sinabi ng patuloy ni Pablo sa mga taga-Korinto, dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen means what? I agree. Di ba pag tayo ay nag-i-amen, I agree. Minsan nga, nagkakahabit pa tayo. Kagaya kung minsan nagkakahabit ako, nadodoble ko yung amen. Amen and amen. Kasi si Kristo pag nagsasalita, truly, truly I say to you. Kaya minsan, magkakaroon tayo ng tendency na sasagutin natin yun ng amen and amen. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, naniniwala ako. Every promises of God finds its yes in Jesus Christ. Kaya sa mga panahong tayo ay dinarat na ng mga panghihina ng loob o minsan pakiramdam natin tayo ay nai-stop sa ating pagprogreso sa kabanalan. Lagi nating tandaan, tingnan natin ang bagong tipan at sa pagtingin natin sa tagapamagitan ng bagong tipan kay Hesukristo, ang bagong tipan ay pangako ng Diyos at tinupad niya kay Hesukristo. Tunay nga ng bawat pangako ng Diyos ay oo kay Hesukristo. And let that be what will stir up our hearts for us to move past getting stuck in our sanctification and to move past being unjoyful even in the midst of severe suffering. Para manatili pa rin na may kagalakan, maging sa kalagitnaan, maging na mga pinakamalulubhang pagdurusa dahil meron tayong garantiya nang dahil sa tagamamagitan ng bagong tipan na si Kristo, lahat ng pangako ng Diyos ay oo sa Kanya. He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how He will not also graciously give us all things. Binigay ng Diyos ang pinakadakila, ng pinaka-benepisyo ng bagong tipan ay ang pag-uugnay ni Kristo sa atin. Ang pag-uugnay ni Kristo sa atin sa Kanyang sarili.
Pero dumako tayo sa ikalawa. Hindi lamang may katuparan ng bagong tipan ay pinangako ng Diyos kay Kristo, at hindi lang Kristo basta tagapamagitan o pumapagitna, pero tingnan natin yung kanyang ginawa upang talagang siya'y maging dakilang tagapamagitan ng bagong tipan. Si Kristo bilang tagapagpabisa ng bagong tipan. Makikita nating paulit-ulit dito na kung saan ay ibinibida sa mga talatang ito, hindi lamang kung sino ang tagapamagitan ng bagong tipan, ngunit kung ano ang ginawa ng tagapamagitan ng bagong tipan na si Jesucristo upang matiyak na ang mga pamanang nakapaloob sa bagong tipan ay matanggap ng mga Kristiyano, na mga taong magsisisi sa kanilang kasalanan at sasampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At ang palaging ibinibida dito ng writer ng Hebrews sa mga talatang ito ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto ko munang linawin at balansehin. Hindi porket malimit na bigyang pansin sa mga talatang ito ang kamatayan ni Jesucristo, ay yun na lamang ang merong halaga at may bigat na bahagi ng ginawa ni Kristo. Napakalaki ng halaga ng pagkakatawang tao at pagiging perpekto ng buhay ni Kristo. Oo, at napakalaking halaga at kahulugan ng kamatayan ni Kristo, at napakalaking halaga at kahulugan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi nga ni Pablo, kung si Kristo hindi muling nabuhay, napaka-miserableng maging Kristiyano dahil tayo ay nasa atin pa ring mga kasalanan. So this is not discarding or minimizing the sinlessness and the righteous life of Christ and the resurrection of Christ. Pero lagi nating tatandaan, ang mismong pinupuntuhan dito ng writer ng Hebrews, kaya patuloy niya sa mga talatang ito ibinibida ang kamatayan ni Kristo, ay dahil sinasagot niya somehow yung tanong, kailan nagsisimula ang bagong tipan? When does it begin? Kailan natin nakukuha ang benepisyo ng bagong tipan? Was it during Christ's sinless life? Or was it during His death? So hindi ito pag-minimize ng sinless life niya at resurrection, ha? This is to make a point, this is where it all started. Upang makita rin natin ang halaga or value of what brought us the riches of the new covenant. Why? Dahil nagkabisa lamang ang tipan. Tingnan niyo yung verse 17. Nagkakabisa lamang ang tipan kapag ang gumawa nito ay namatay na. At hindi lang basta namatay na, dito natin makikita na hindi peke ang kamatayan ni Kristo, kagaya ng idinideny ng ibang mga relihiyon o ng ibang nasasamahan ng mga Hudyo. Kapag mayroong kasulatan ng tipan, verse 16, kailangang patunayan na patay na ang gumawa nito. Patay na at may patunay na patay na. Kaya ang pinapakita nito ay what it cost the Lord Jesus Christ to provide you the wealth of His grace. To provide us the wealth of His grace. Dahil makikita natin sa ikalawang bahagi ng verse 15, sa ikalawang pangungusap, dahil sa kanyang kamatayan na tumutubos sa mga tao mula sa mga paglabag na nagawa nila noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan, ang mga tinawag, so ito ay eksklusibo saan? Sa mga hinirang ng Diyos, sa kanyang iglesia, sa mga nagiging Kristiyano, sa mga magsisisi ng kanilang kasalanan at sasampalataya kay Jesucristo. Ang mga makikinig at susunod, magpapasakop sa panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at sumampalataya lamang kay Jesucristo, ang mga tinawag ay tatanggap ng ipinangakong pamanang walang hanggan. Ito yung tinatawag nating inheritance, eternal inheritance. Hindi lang basta pamanang pansamantala na maaaring maagnas, maaaring malandgrab, di ba? Ang mga lupain pwedeng malandgrab o maaaring masunog.
o maaaring makurakot dahil magpapagawa daw ng mga pang-flood control na mga bagay. Hindi ito yung tinutukoy. Ito yung bagay na hindi natin kailangan magprotesta dahil tayo yung niloko. Dahil ang pamanang tinutukoy dito ay hindi kayang nakawin, hindi kayang sirain. Ito'y buhay na walang hanggan. Kapatawaran kay Hesukristo. At hindi lamang iyon, ito ay ang mayaman at walang hanggan at patuloy na pagyayaman at huhustuhin na pakikisama ng Diyos sa tao. Sa pamamagitan ng paglilinis ng kasalanan na nagsisimula sa kamatayan ni Hesukristo. Kaya nga ginawa dito ng author ng Hebrews ay ginawa niya, ang ganda ng kanyang ginagawa, literal while functioning as illustrative. Kasi kung tutuusin, may kasulatan naman talaga ng tipan. Kaya may Old Testament eh. At may pangako doon, may setting of expectation na may paparating na bagong tipan na nasa Old Testament. Jeremiah 31:31 and following, and Ezekiel 36:22 and following. Pero in-illustrate din niya kasi ito'y nagiging gawi ng mga tao at ito'y ginagawa magpahanggang ngayon. Kaya nga sabi sa verse 16, kapag mayroong kasulatan ng tipan, kailangan patunayan na patay na ang gumawa nito. Nagkakabisa lamang verse 17 ng tipan kapag ang gumawa nito ay namatay na. Wala itong bisa habang buhay pa ang tao na gumawa nito. Alam naman natin yan pagdating sa last will and testament. Kaya nga may tuturing natin na isang kalapastanganan pag tiningnan natin yung tinatawag nating parable of the rebellious son, na buhay pa ang kanyang ama, ay kinukuha na niya ang kanyang mana. Dahil alam nating legitimately and officially, ang mana ay makukuha lamang ng pamamanahan kapag wala na ang gumawa ng testamento. Kapag patay na siya. At dito natin makikita yung necessity of Christ's death. Because He is the testator. Ito, dito natin makikita. Finansyonan niya lahat. Pag gumagawa ng last will and testament, kailangan may testator. Siya yung gagawa kasi siya yung magpapamana. Kailangan may pamamanahan. Siyempre. Sunod, kailangan may at least 2 witnesses na hindi kabilang dun sa testamento. Tapos, kailangan may abogado. May advocate. Si Kristo, ginampanan niya lahat yon, except for the part na siya rin ng pamamanahan. Pero alam natin, Jesus Christ, since He had accomplished, siya ay may pamana mula sa Ama. Pero ang tinutukoy natin dito ay pamana ng Diyos sa mga makasalanan na makikinabang dun sa ginawang testament ng ating Panginoon. Jesus Christ was the testator. Pag binasa niyo yung ibang English translation, ang tawag kay Jesus Christ is the testator dito sa mga talatang ito. Merong 2 at least na mga saksi nung ginagawa ang tipang ito. Sino? Ang Ama at ang Banal na Espiritu. Tapos si Kristo rin ang nagsisilbing abogado. Kaya si Kristo ay tinatawag na ating advocate. Tagapagtanggol. Makikita natin yan in 1 John chapter 2 and following. At nagkabisa ang mga bagay na nakapaloob sa bagong tipan para sa mga pinamanahan nung namatay na ang ating Panginoon. Alam natin, hindi siya basta namatay lang, muli siyang nabuhay. Pero it really necessitates the death of Jesus Christ. It really does. Kaya nga napaka-core ng kamatayan ni Hesukristo sa Ebanghelyo. Ipinapakita rin, aside from that, na maging ang unang tipan na hindi pinagtitibay ng walang dugo. Alam ko, binabanggit ang dugo, ang kamalian minsan ng mga Kristiyano, nakafocus sila dun sa literal na dugo. Oo, may literal na dugo na ginagamit, pero ang tinutukoy dito, pag sinabing dugo, ay buhay. The life of every creature is in the blood. Na kapag may katakot-takot na dugong dumanak, ibig sabihin ay namatay o nawalan ng buhay yung pinagkuhanan ng dugo. So makikita natin dito, maging pagdating sa mga seremonya ng lumang tipan na anino ng mga paparating na bagay, Hebrews 10 started with that very argument, the law is just but a shadow of the things to come. Ang bawat kasangkapan, seremonya, mga bahay-bahay, mga structure, maging yung kanilang aklat,
ay winiwisikan ng dugo. Ibig sabihin, may ipinatay for the cleansing. May pinatay for the cleansing. May pinatay for the cleansing. Ito'y sinasabi rin sa lumang tipan. Ito ang dugo ng tipan na ipinag-uutos ng Diyos sa inyo kasi nais ng Diyos na talagang idiin at ipaalala taon-taon. Basahin niyo yung Hebrews 10. For those sacrifices, there's a reminder of sins every year. Pinapakita ay makasalanan pa rin ako. There's a reminder of sins na kailangang may mamatay. The wages of sin is death. Kailangan may mamatay. It's either me or someone in my place. Sa gayon ding paraan, winiwisikan din ni Moises ng dugo ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapang ginagamit sa pagsamba. Buti na lang hindi na ganun ngayon. Baka kung kani-kaninong dugo ang nandyan sa mga pinaglalagay natin ng elements ng Lord's Supper. Baka habang nagsesermon ako dito o pag may guest preacher tayo ay panay dugo ang kanyang damit. Pati ang pulpito. Pero makikita natin dito that by foreshadowing, God is making a point. At sabi niya, verse 22, sa katunayan, itinatakda ng kautusan na halos lahat ng bagay dapat linisin sa pamamagitan ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So ba nating malaman kung paano tayo mapapatawad ng Diyos? You must die. Pero dahil magpakailanman ng Diyos na ating pinagkasalahan, you must die eternally. Pero ano nangyari? That's why mahalaga yung tagapamagitan ng bagong tipan. Kaya nga ang kanyang pagkakatawang tao is not subtraction of His deity, but addition of humanity in His remaining deity. Dahil kinakailangan na magiging tagapamagitan na mamamatay on behalf of His people, ay hindi lamang basta may kalikasang totoo ng tao, ngunit may halaga ng pagka-Diyos. May halagang magpakailanman. Upang sa kanyang 3 oras sinasabi ng mga kritiko na pagdurusa hanggang sa siya'y malagutan ng hininga, that is very much sufficient to secure the forgiveness of sins of those who will believe in Him. Because not only the nature of Christ added humanity upon Himself, but the value of Christ is eternal. At sa pagdanak ng kanyang dugo, nakatakot-takot ang dumanak na dugo mula sa kanya. Nahirapan pa siyang huminga. Isa sa mga pinaggamitan niya ng kanyang mga huling hininga. Alam niyo, maganda yung 7 last words kung tawagin . Minsan nung buhay pa si Tita Lerma, isa sa mga sinabi niya sa 7 last words, mas gusto niyang tawag doon 7 last breaths. Kasi hindi naman talaga makakaimik ang tao nang siya'y maririnig ng walang hiningang lalabas mula sa kanya. At sa mga 7 last breaths ng ating Panginoon, isa to sa kanyang hindi pinag-atubilihang sabihin, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Patawarin mo sila, O Ama. And that is exactly what Christ was securing at the time na siya'y nagmi-mediate even on that cross when He was there. Sa pagtanak ng dugo ng tagapamagitan ng bagong tipang si Kristo, nagkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sa Book of Acts sabi, and through this Christ is being preached unto you the forgiveness of sins. Meron ba sa inyo na mag-iisip, ay ako'y gumawa ng Last Will and Testament? Ba, may gumawa sa inyo ng Last Will and Testament. Although, disclaimer, alam kong itong illustration na to will fall short. Kasi I will be trying to illustrate an infinite God using a finite illustration. So, ganun agad. Ayoko magkaroon ng ibang mga kaisipan dito na suicidal si Kristo. Hindi ganun ang nais kong sabihin. Pero sa atin, wala siguro na gagawa ng Last Will and Testament
Pagkatapos, lalabas, tapos maghahamon sa mga tao, sige, patayin niyo ako. O di kaya naman magiging suicidal para lang matiyak na kaagad-agad ay makuha ng kanyang pamamanahan ang kanyang ipapamana. So ito yung dahilan ko kung bakit sinabi ko na alam ko magpo-fall short yung illustration kasi hindi ko sinasabi na in any way, shape, or form suicidal si Kristo. It's not that. Mahirap unawain sa kabuuan ang mga bagay ng Diyos, I have to admit. But what I'm trying to get at is this. Kung sa mundong ito, makikita natin na yung mga nagpapamana is not that eager. Kumbaga hindi ganun ka-eager na makuha kaagad ng pamamanahan niya yung kanyang mga nais ipamana. Si Kristo, makikita natin na talagang eager siya na ibigay na. Gusto ko nang matanggap nyo ito. Saluhin nyo lahat ng meron na kong ibibigay sa inyo. Diba, nag-set ng expectation ng Ama, nandito na ako. It only took 33 and a half years from the moment Jesus Christ incarnated to get all those benefits. Hindi nagdalawang isip ang Panginoon. Nakita nyo nung siya'y umaakyat sa burol papunta sa Jerusalem, kung babalikan natin yung Book of Mark, anong meron? Nauuna siya. Ang hirap-hirap, di ba? Try nyo kayang umakyat sa dingin. Sige, makipagpaunahan kayo doon, ang hirap. Si Kristo, makikita natin, He's so eager not to be humiliated. He was so eager to save. He was so eager to save. He was so eager to forgive. Tapos kung titingnan natin tayo mga tao, maging ang mga Kristiyano, we are not that voluntarily eager to forgive. But Christ was at His day. Makikita natin dahil nagkaroon ng bisa sa kamatayan ni Kristo ang bagong tipan, inaalala natin sa ating pagdaraos ng banal na hapunan ang kamatayan niya. Dito natin makikita na parang minsan mapapagkamalan na fool sa mga Kristiyano. Nagse-celebrate tayo ng masaya. Di ba pag kami baba ang luksa, hindi naman talaga yun masaya. May namatay eh. Ang Lord's Supper ay hindi baba ang luksa. Una sa lahat, buhay at hinihintay natin muling bumalik ang namatay na si Kristo. Pero kasama pa rin sa ginugunita natin ang kamatayan ni Kristo because of these things. Kaya nga sabi, this is the new covenant in my blood, which forgives you and many. At ito pa ang matindi. Pag tinignan natin kung sino ang pinamanahan ni Kristo, ang pinamanahan ni Kristo o mga nakatanggap at makakatanggap ng pamanang ito ng bagong tipan, sila mismong mga tao na pumatay kay Jesucristo. Yun ang mabigat doon. That is what makes it all the more meaningful, especially pagdating sa pagtataas natin ng kahulugan at bigat ng biyaya ni Kristo. Ang mga pinamanahan ay yung mga mismong pumatay sa Kanya. Paano natin nasasabi yun? Christ died for the sins of those who will repent and believe in Him. He died for the sins of the elect. Kaya wala ka man doon, wala man tayo noong si Kristo ay pinapatay sa panahong yon, kasama tayo sa mga pumatay sa Kanya. At sa mga pumatay sa Kanya, it was our sins that killed our beloved, tayo ang pinamanahan. Kung kayo ay makatanggap ng death threat at nagpakilala kung sino ang may nais pumatay sa inyo, gagawa ba kayo ng Last Will and Testament para pamanahan ng taong ito oras na kayo'y patayin niya? Gagawin nyo ba yon? Ginawa ni Kristo yun. Not because He's a fool, but because He is gracious. Ginawa niya yun.
Kaya nga sa kanyang kasabikan na pamanahan in Hebrews 12:2, ituon natin kay Jesus ang ating paningin. Sa kanya ay natatag at napasakdal ang ating pananampalataya dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, ipinagwalang bahala niya ang kahihiyan nito at ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. He was going on his way to the cross with joy. Nung ito'y kinomenta ni Charles Spurgeon, sabi niya, and I quote, "Jesus went to the cross with his heart set on the joy before him. It was not with reluctance but with a holy eagerness that he gave himself for his sheep." End quote. Sa pagdaraos natin ng banal na hapunan, sa pakikinig natin ng mga talatang ito bilang paghahanda sa banal na hapunan, alalahanin niyo kung gaano naging sabik ang Diyos, si Kristo, para iligtas ka, para pamanahan ka, para pamanahan tayo. John Owen, from his book, The Death of Death in the Death of Christ, and I quote, "He laid down his life voluntarily, not as a forced sacrifice, but as a free act of love to his people." End quote. Walang pumilit, walang nang hikayat, walang tao o walang kahit anong external kay Jesucristo ang nagkumbinsi sa kanya. Walang nangalikad sa kanya. It was all a free act of love for his people. John Calvin, on his commentary on John chapter 10 verse 8, and I quote, "Christ was not dragged to death against his will, but went to it with a willing mind, because he offered himself willingly for our salvation." End quote. And then finally, Jonathan Edwards, mula sa kanyang aklat, The Excellency of Christ, and I quote, "Christ's love was without any alloy. He loved to the end. He never repented of his love. He never was weary of manifesting his love by suffering. No discouragement could stop him. He was not discouraged by the ungrateful and unworthy behavior of those for whom he died." End quote. Ang ganda nung sinabi ni Jonathan Edwards sa kanyang aklat, "He was not discouraged by the ungrateful and unworthy behavior of those for whom he died." Sa buhay Kristiyano, makikita natin minsan sa paglilingkod natin sa isa't isa, minsan ang hirap maglingkod sa isang kapatid dahil nakikita natin o nadadala tayo ng mga ungodly behaviors that remains in them. It remains to be a challenge. And oftentimes, we fail to go through the challenge kasi nagkakaroon tayo ng breaks in praying for them, in serving them, and many more. O kaya kahit hindi sa ating kapwa Kristiyano, maging sa mga hindi natin mananampalataya na mga mahal sa buhay, kapatid, kamag-anak, kaibigan at marami pang iba. But nonetheless, let this be an encouragement and a compelling conviction for us that as we are tempted during those moments, look at what Christ had done for us. He was not discouraged by the ungrateful and unworthy behavior of those for whom he died. He knew they were sinners. He knew they were sinning against him. He knew that they will still sin against him even in their justified state. He died for them anyway, without any second thoughts and with utmost joy in his heart when he was here. Yan ay pinagdaraos natin sa banal na hapunan. Yan din ang babago sa puso na in turn magbabago sa buhay natin na mga Kristiyano. No real transformation could occur without a change of heart first. Alam nyo, nakakalungkot, and I'll close with this. Ito mga nakaraan, September 21, kayo ay nakapanood ng mga balita, naghangad ang mga Pilipino na magkaroon ng kilos protesta laban sa korupsyon. Pero kung makikita natin kung ano nangyari, kanilang sinikap ng mga nakiprotesta, hindi naman natin lalahatin, pero may mga tao doon sa mga nagprotesta na kung saan sa kanilang pagsasaboses at pagsubok o subukang itama ang kamalian ng korupsyon, ginawa nila sa pamamaraan o ginawa nila ito sa pamamaraan ng kamalian ng pagiging bayolente. Trying to correct the wrong or evil of corruption by way of wrong, by way of violence. Yan natin makikita kung gaano kasama ang puso ng tao. Na maging sa kanilang paghahangad na ang mabuti makita, gagawin nila ito sa paraang hindi makabubuti. No evil can be corrected by another evil.
That's why no sinner can solve his sin problem. At ang tunay lamang na makapagbabago sa anumang anomalya ng kasalanan, iba-iba lang ang tawag, pero at the end, sin is the root. Minsan lang corruption yan, minsan lang violence yan, minsan lang racism yan, sari-sari ang mga tawag kasi it comes in different forms and variation, but at the end, it's sin. At ang tangi lamang solusyon upang ang kasalanan ay ma-eradicate, ang tangi lamang solusyon upang ang tao ay talagang magkaroon ng tunay na pagbabago, dahil sa pagbabago ng tao, saka magbabago ang sistemang pangtao. Ang tangi lamang paraan ay mabago ang puso ng tao. At ang nagbabago lamang sa puso ng tao ay ang kamalayang siya'y pinatawad sa kasalanang hindi niya kayang takasan. Ang tanging paraan upang ang tao ay tunay na magbago, Kristiyano man o yung mga hindi pa Kristiyano, ay sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At panalangin natin as we end this sermon na sana maraming tao pa ang maging bahagi at makatanggap ng pamana ng bagong tipan. Na kung sino man ang mahagip ng mensaheng ito, kayo ay may panawagan pa rin na nagmumula mismo kay Kristo na siyang tagapamagitan ng bagong tipan, na siya sa kanyang ministeryo nagsabi, dumating na ang panahon, narito na ang kaharian ng Diyos, magsisi na kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. The same call is still being offered to you until now. So nawa sa biyaya ng Diyos ay kilusing ka ng banal na Espiritu upang humantong ka sa tunay na pagsisisi ng iyong kasalanan at pagsampalataya kay Kristo, tumanggap ng kabuuan ng hatol ng banal na Diyos na para dapat sa iyo, ngunit kanyang tinanggap ng lubos upang bigyang bisa ang bagong tipan sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. At ang tangi lamang nagiging tunay na Kristiyano ay siya na nagsisi at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sana may handa nito ang ating puso sa pakibahagi ng banal na hapunan. Sana mga kapatid, may handa nito ang ating mga puso sa patuloy nating pagpupursige kahit nakakapagod minsan na magpatuloy sa lakad ng kabanalan. At sana sa mga naririto at sa mga mahagip ng mensahe, kayo ay iligtas ng Diyos. May tagapamagitan kayo. Nandyan ang tagapamagitan si Kristo. Siya ang nagpapamana at nagtiyak na ang bisa ng pamanang ito ay mapapasa iyo kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at sasampalataya lamang sa kanyang persona at saka sa kanyang ginawa nung siya ay narito sa daigdig na ito. So mga kapatid, sana ang mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo pong manalangin, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sa kanyang naging mensahe sa atin. Salamat po aming dakila at mabuting Diyos sa mga bagay na muli may pinaalala sa amin na sana magdulot ng kabusugan at kapahingahan ng aming kaluluwa. Tulungan niyo po kami, o aming Panginoong Diyos, na maihanda ang aming mga puso na makibahagi sa banal na hapunan as we remember the new covenant mediated by Jesus Christ, brought by Jesus Christ, the covenant of grace. Para sa kapatawaran na aming mga kasalanan, para Lord, makita namin ang value ng ginawa niyang sakripisyo, ang pagpapabisa niya ng bagong tipan, hindi lamang ang pagdadala niya dito no to. Sana Panginoon ay mahimok nito ang aming mga puso na kami patuloy na lumakad sa kabanalan. Alam po namin na marami ang mga tukso pang nasa aming harapan. Kalaban namin ang aming nananatiling kasalanan sa sarili, yung mga udyok ng sanlibutan makasalanan at yung mga tukso ng diabolong sa Satanas. Help us to fight the battle well by looking into the new covenant and looking unto your Son who is the mediator of the new covenant. At sana marami ka po pong iligtas sa aming Panginoong Diyos na mga hindi pa nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo, who are still in the state of mockery against Christ, who are still in the state of rebelling and denying that even Christ is God or Christ exists, and many more. Sana sila'y matauhan, hipuin mo ng iyong mapagbiyayang kamay o aming Panginoon ng kanilang puso. Dalhin mo po sila sa kaligtasan. At sana Panginoon magkaroon sila ng isang lehitimo at biblikal na iglesia na kanilang magiging tahanan ng paglago kung nasaan man sila naroon. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos. Kami po ay nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So lahat po ay manatili sa kanilang kinaupuan. Tayo muna po ay magnilay-nilay. Let's examine ourselves as we prepare.
This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.